iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat ipangamba ang publiko kahit zero subsidy ang PhilHealth. Tiniyak ng Pangulo na prioridad sa pagtitibay ng 2025 national budget ang kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, ipinunto rin po ng punong ehekutibo na kailangang maging maingat ang pamahalaan kung aling proyekto ang kailangang iprioridad. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga prioridad na proyekto ng pamahalaan ang mabubuhusan ng pondo sa susunod na taon. Yan anya ang dahilan kaya ipinagpaliban muna ang pagpirma para sa panukalang pambansang budget sa 2025 na una ng inanunsyong pipirmahan bukas. Paliwanag ng Chief Executive, kailangan pa kasing pag-aralan itong mabuti, lalo't may ilang pagbabago sa budget request ng ilang ahensya ng pamahalaan. At dahil lusot na ang panukala sa Kongreso, tanging ang veto power ng Chief Executive na lang ang maaaring gamitin para makontrol ang spending program ng bansa para sa taong 2025. I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Ipinunto pa niya na kailangan maging maingat ang pamahalaan kung aling mga proyekto at programa ang kailangang iprioridad para matiyak na mapakikinabangan ito ng mga Pilipino nang hindi naman lumalaki ang utang ng bansa. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano, saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that we have, hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga eh. Kulang-kulang eh. Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. And that's what we are trying to clarify now. Kahapon, pinulong ng Pangulo ang ilang opisyal ng gobyerno para pag-usapan ng pondo sa susunod na taon. Ayon sa PCO, magkakaroon pa ng serye ng pulong ang Pangulo ukol dito bago tuluyang mapirmahan ang 2025 budget na ayon sa punong ehekutibo ay mapipirmahan bago matapos ang taon. Sa usapin naman ng budget ng PhilHealth, iginiit ng Pangulo na bagaman walang inilaang subsidy para sa budget ng korporasyon sa susunod na taon, pinawi niya ang agam-agam ng nakararami at tiniyak na hindi maaapektuhan ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Ipinunto pa niya na balak ng pamahalaan na dagdagan pa ang mga serbisyong ipagkakaloob ng PhilHealth sa susunod na taon. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.